Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, kuglay pa rin ng parating nitong sama ng panahon na bagong bagyo. Tinalakin itong kagabi ng Pangulong Duterte sa pagpupulong ng IATF at meron siyang mga marching orders at may mga lugar din na apektado sa nalalapit naman na vaccination. Actually, bukas sana. So may mga lugar dyan na posibleng maapektuhan nitong paparating na bagyo. Kagabi nga ay nagkaroon ng Talk to the People si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga miyembro ng kanyang gabinete, partikular yung mga pangunahing opisyal na nagsasagawa ng paglaban sa COVID-19 pandemic at natapos ito mga bago mag-alas 12 na kagabi. At kabilang sa mga tinalakay maliban sa COVID-19 pandemic ayun nga ang papasok na bagyong si Odette. At dito ay nagbigay ng mahigpit na direktiba si Pangulong Duterte sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, yun din naman sa mga local government units na tiyakin na nakaantabay sa anumang mga kaganapan, mga developments ng bagyong si Odette at patilihin ang kanilang kahandaan at nagbigay din ng payo, babala sa mga residente na huwag muli, lalo yung mga matigas ng ulo na kumbaga ay sumuway sa mga direktiba at atas ng kanilang mga local government units, lalo na kapag kinakailangan ng evacuation sa kanilang lugar na tatamaan ng bagyo. At ganoon din si DIL Secretary Eduardo Año ay nagpaalala sa mga mayors, mga governors na tiyakin nila na sa oras ng panalasa ng bagyo sa kanilang area of responsibility, dapat sila ay naroon at wala sa kung saang lugar. At ito, pakinggan natin yung naging bahagi ng direktiba ni Pangulong Duterte sa palasa ng bagyong Odette. I direct our government agencies and LGUs as well as to urge our countrymen, especially those who are on or near its projected path, to keep monitoring the situation and conduct all necessary preparations and precautions. Nandiyan naman yan, yung dadaanan ng bagyo, lumalabas dyan sa newspaper, pati sa TV. All you have to do is to watch TV and makita mo yung trajectory ng takbo ng bagyo. So, kung malapit kayo dyan, medyo umalis na muna kayo. Especially if the Pag-asa, the Weather Bureau would say, umalis kayo dyan sa lugar na yan kasi dyan tatama. Yung precautions, ano lang ninyo, sundin lang ninyo. Di umano'y balitang kumpirmadong sosuporta na nga daw di umano ng isa sa pinakakilalang pangalan sa mundo ng show business na walang iba kundi ang unkabogable star na si Vice Ganda. Ito nga'y matapos mamataan na di umano'y nakita ang masabing unkabogable star at ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa isang airport na ayon naman di umano sa marami sa ating mga kababayan na ito na nga daw di umano ang daan upang suportahan na di umano niya ang pagtakbong pangulo ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa darating na 2022 national election. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, huwag mo nang patagalin yan, i-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para mas lalo kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kabanat, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong nagkita na nga di umano ang kabogable star na walang iba kundi si Vice Ganda at ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa isang airport kung saan ay ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan ay ito na nga daw di umano isa sa paraan upang suportahan na di umano ni Vice Ganda ang pagtakbong pangulo ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa darating na 2022 national election. Matapos ng lumabas ang balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na tama lang naman daw na dapat isuporta na di umano ni Vice Ganda ang pagtakbong pangulo ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. dahil sa lahat ng mga politikong tumatakbo ngayon sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas ay ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. lang naman daw ang nag-iisang politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin ng magiging susunod na leader ng ating mahal na bayan at yun ay matapang, matalino at may tunay na mamahal sa ating mahal na bayan. Kaya naman yung nag-iisa mga rason kung bakit ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. talaga ang gusto ng maging susunod na leader ng ating mahal na bayan.
Matatandaan kamakailan lamang na marami sa ating mga kababayan o mga kapamilya artist ang bumabatiko sa dating senador si Bongbong Marcos at talagang ginagawa dimon nila ang lahat ng kanila makakaya para lamang mahadlangan na dimon nila ang pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Isa na nga daw dimon na dito ay ang kabogable star na si Vice Ganda kasi ayon dimon sa marami sa ating mga kababayan ay nakikita naman daw dimon nila sa lahat ng mga segment na ginagawa ni Vice Ganda dati sa kanyang dimon ng Banalticos ang pangalan ng mga Marcos na talaga namang nakakasira sa pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kaya naman ang lumabas ng balita ngayon ay marami sa ating mga kababayan na tutuwa at ayon pa dimon sa kanila ay sa wakas ay natauhan na daw dimon ang kabogable star na si Vice Ganda at sa wakas ay sosuporta na daw dimon nito ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Matatandaan sa lahat na ginawang survey online na ang palaging nangunguna sa lahat ng pagpipilian bilang susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan ay ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. lamang at ito nga daw di mo na isa sa patunay na talagang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. lamang nag-iisang politikong gusto ng mataong bayan na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. Kaya naman payo ng marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang daw talagang ituloy ng ibang mga presidentiables ang kanilang planong pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election kasi nga ay hindi naman talaga sila mananalo at mag-aaksaya lamang di mo sila ng kanilang pagod, pera at panahon kasi hindi naman daw talaga sila sosuporta na iboboto ang marami sa ating mga kababayan kasi ngayon di umano pa lamang ay matagal na daw di mo silang mulat sa katotohanan at matagal na daw di mo nilang alam kung sino ang kanilang sosuporta na iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay yung mga politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin na magiging susunod nating leader at yun ay matapang, matalino at may tunay na pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang mga politikong iyon daw walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, bakit hindi na lang magkaisa ang lahat, yung walang siraan, walang samaan ng loob at walang husgahan. Dapat lagi nating tandaan ng Diyos ay gusto ng mamutawi sa ating lahat at pagmamahalan pagkakaisa upang maging maganda ang bansang Pilipinas at lalong umunlad at di kasiraan ng ating bansa. God bless, magising na po ang lahat. Kaya dumating ang pandemic sa ating mundo ay magpahiwatig ang Diyos sa atin po. Ayon naman kay Mr. Silence, that's right, ang gusto ng Diyos yung nagkakaisa, walang husgahan, nagpapatawad, nagbibigay at nagmamahal para sa inang bansang Pilipinas. Gising na po tayong lahat, kung may kasalanan man ang kanyang ama, di yun kasalanan ng anak, kaya wag po nating idamay ang anak. Isipin nyo rin po ang magulang din po kayong may mga anak. God bless po, and ko. Sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmado naging hatinga ang kanyang naging opinyon kasi merong iba sa ating mga kababayan na nagsasabi na wag na dapat nakatiwalaan si Vice Ganda kasi nga ay kilalang kilala daw di mo nila ang pagkataong ito at yun daw ay hindi dapat pagkatiwalaan lalong lalo na ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Marami naman sa ating mga kababayan ngayon na nagsasabi na masaya daw di mo sila sa naging balitang ito na sa wakas ay nagising na di mo sa katotohanan si Vice Ganda at kanya na di mo susuportahan ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election kasi ayon di mo sa marami sa ating mga kababayan yun naman daw talaga ang dapat na gawin ni Vice Ganda kasi wala naman daw ibang politikong tumatakbo ngayon sa pagkapangulo na deserving na manalo kasi ang dating senador si
si Bongbong Marcos Jr. lamang daw ang nag-iisang politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin na magiging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. At yun ay matapang, matalino at may tunay na pagmamahal sa ating mahal na bayan. At yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. lamang sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang daw talaga nilang ituloy ng ibang mga presidentiables ang kanilang planong pagtakbong pangulo ng ating mahal na bayan, kasi nga ay mag-aaksaya lamang di mo na sila ng kanilang pagod, pera at panahon, kasi hindi naman daw talaga sila mananalo, kasi nga ay hindi naman daw talaga sila sosuporta at iboboto ng marami sa ating mga kababayan, kasi ayon di mo sa kanila ay matagalan di mo silang mulat sa katotohanan at matagalan di mo nilang alam kung sino ang kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election. At yun ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero kung ipagpipilitan talaga daw di mo nila ang kanilang kagustuhang tumakbong pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay handa na lamang daw talaga nila ang kanilang sarili, kasi matitikman na di mo nila ang sakit ng kanilang pagkatalo, kasi ayon di mo sa marami sa ating mga kababayan ay masasama lamang di mo sila sa 8 diretso anidoro, kasi nga ay hindi naman daw sila talaga mananalo, kasi nga ay hindi naman daw talaga sosuporta at iboboto ng mga taong bayan, kasi matagal daw di mo nilang alam kung anong klaseng pagkataong meron ng mga ito, at yun daw di mo na hindi dapat pagkatiwalaan na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. At yun na nga mga kabanat, ano na ang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang masasabi mo sa naging balitang ito, kung saan ay kumpirmadong sosuporta na nga daw di umano ng unkabogable star na si Vice Ganda, ang dating senador si Bongbong Marcos, sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan? At ano rin ang masasabi mo sa naging pagpayo ng marami sa ating mga kababayan sa ibang mga presidentiables, kung saan ay kanilang di umano sinasabi na dapat ay huwag na lamang daw talagang ituloy ng kanilang planong pagtakbong pangulo ng Republika ng Pilipinas, kasi nga ay mapapasama lamang daw di mo na sila sa 8 diretso anidoro, kasi hindi naman daw nila ito sosuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election, kasi ayon di mo sa kanila ay matagal daw di mo nilang alam kung sino ang kanilang sosuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election. At yun ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas.